pula. Lumabas ang kanilang kulay. Buong kulay. Naman, kailangan natin ang pakikibaka ay kulang ng nangyayari ngayong hapon. Iba't ibang kulay. Magkaiba yung mga patikan. Sama-sama nagkakaisa. Kasama ang Lindig Pilipinas. Kasama ang Tamana. Kasama ang CCTG. Sa ating dako ng Pilipinas. Ang manawagan ay pananagutan. Kabahan. Kabahan. Ayaw na sa impeachment. West. Kabahan ay taong bayan. So yata yung nakita ko din nakabike pa ganun kanina. So inalan din ako eh. Hindi ka nagkaroon ng video. Hindi lang. Oo nga. Ako na nga lang naiwan eh. May dalawang babae doon. Si GM at saka si Asina. Kaya ako, para kung GP, walang salita. Kaya nilapitan ko kasi kanina doon pati yung staff. Di ba may motor? Hindi ka pinayagan. Dito yun kanina. Nabitan mo? Di ba yung stage nila? Pulis na yun sila eh. So, parang sabi ko samantalang yung atin doon, kumtingkuhan lang. Dahil ko yung ito, ganyan dapat. Kung iba pa, hindi na payagan. Yung sa eleksyon. Doon ako kanina. Sinapit-pintuan sila, sumabat ako. Eh, medyo parang tingin ko di Oo nga. Magagabi na kasi. Okay lang naman kung makatulog. Walang alam yan. Ang ihip natin! Yung mga kabataan na mga nagsasalita galing ng parang mainit yan eh. Wala na, di tayo makakuha. Dito lang ako, ikot-ikot lang ako. Ano mga ganon? Cayetano! Ano naririnig tayo dito nung Cayetano yan? Akala mo magaling! Magarbo! Maabu-abogado! Pero hindi ko maintindihan! Bakit? Hindi niya alam! Ano ang ibig sabihin ng Fort Wayne? Tanungin ko kayo! Ano ang ibig sabihin ng Fort Wayne? Turuan natin sila! Ano ang ibig sabihin ng Fort Wayne? Sa kanya yung baliktad eh! Ang Fort Wayne daw, hindi daw magkatagat yan! Hindi ko alam kung saan galing Lost Call! Kasi imagine mo sa sobrang talino ni Alan Peter Cayetano, sobrang talino, ibabalik niya ang articles of impeachment sa House of Representatives dahil gusto niyang tanungin ang House of Representatives. Ito bang inyong articles of impeachment? Illegal ba to o legal? Alangan naman sabihin ng House of Representatives, pinasa namin yan sa tingin ko illegal. Ibabalik ka daw sa House of Representatives dahil gusto niyang tanungin ang House of Representatives. House of Representatives, ibabalik namin sa inyo ang articles of impeachment dahil gusto namin malaman, sigurado ba kayo na gusto niyong ipatuloy ito? Pwede mo lang ka-textmate siguro ang House of Representatives, makukuha mo ng sagot eh. Ang talino talaga ng ating mga senador. Alam nyo, itong senador, ang senado natin, hindi natin maasahan pagdating sa paglitis ng mga kurap at mga pa-plunder. At
At hindi rin natin maasahan sa kahit anong bagay. Nakasalang din sa kanila ang sahod. Mukhang hindi nila itataas ang sahod. Ang ganyang klaseng Senado na ayaw litisin ang mandarambong, ganyan din ang Senado na hindi magbibigay ng solusyon sa ating kahirapan. At tayo ngayon naharap sa peligro at ito'y hindi na biro. Nasa punto na tayo na hindi na ito biro. Ang buong lipunang Pilipino, ang ating mga naghaharing uri, ang lahat ng mga dinastiya, ang lahat sa kanila ay kumakampi na kay Rodrigo Duterte. Pag sinabi natin Dutertismo, hindi na yan tungkol kay Rodrigo. Pag sinabi natin Dutertismo, yan na yung ideolohiya ng buong naghaharing uri. Ang Dutertismo ay isang politika na walang laman, walang binibitbit na solusyon sa kahirapan. Simpleng pagsasamba kay Duterte ang laman yan. Pag tinanong kung ang ibig bang sabihin ng pagkampi kay Duterte, tataas bang sahod? Hindi. Kung ang ibig bang sabihin ng pagkampi kay Duterte, magiging regular ang mga manggagawa? Hindi rin. Ang ibig bang sabihin, pagka kumampi ka kay Duterte, gusto mo mapalaya si Duterte sa Hague? Gusto mo ba maging presidente si Sara Duterte? Ang ibig bang sabihin yan, may lupa ang mga magsasaka? Hindi rin. Ang ibig bang sabihin, pagka kinampihan mo si Duterte, may pabahay ang mga maralita? Hindi rin. Walang laman. Ang simpleng laman yan ay sambahin si Duterte at ang ating mga trapo at ang ating mga political dynasty ay nagkukumahog na magkukonsolida sa ilalim ni Duterte. Napakaswerte ng Duterte family. Parang naging ama na ng buong bansang Pilipinas si Rodrigo Duterte. Ka-level niya na si George Washington. Ka-level niya na si Fidel Castro. Ka-level niya na si Mao Zedong. Ka-level niya na si Lenin. Mga ama ng kanilang sari-sariling bansa. Sa Pilipinas, ang ama ng ating bansa ay si Rodrigo Duterte. Sinasalamin lamang ng Dutertismo ang pinakamasasahol na aspeto ng lipunang Pilipino. Dahil ang lipunang Pilipino ay mapagsamantala ang mga naghaharing uri. Pumapatay sila, nagnanakaw sila, hindi sila nagbibigay ng solusyon sa ating kahirapan. Ginagawa nilang basura ang ating lipunan. Ang Dutertismo ang salamin ng lahat ng yan. At ang ibig sabihin ng nangyari kagabi, nanalo na naig ang Dutertismo, mga kasama. At yan ang magiging kalaban natin sa mga taon na lilipas hanggang 2028 and beyond. At walang ibang kakalaban sa pagbagsak ng ating lipunan sa basurahan, sa magiging banana republic ng Pilipinas. Walang ibang haharap sa kanila. Anungin ko na lang kayo. Sino haharap sa kanila? Si Marcos? Sino haharap sa kanila? Ang mga politiko? Sino haharap sa kanila? Sa Dutertismo at sa mga dynasty? Ang tambayan! Kayo! Kaya nandirito tayo ngayon. Gusto natin i-remind sila. Hoy! Umiiral pa kami, ha? Umiiral pa kami! Muntik na namin nga kayo pasukin, eh! At ito yung isang pangako. Pag hindi nalite si Sara Duterte, sinong huhusga sa kanya? Sinong magbubuo ng puwersa? Sinong wawasak sa Dutertismo? Mabuhay kayong lahat! Convict! Convict! Convict Sara now! Mga kababayan,
kababayan, ayusin po natin yung ating hanay. Medyo umaambon na lang po. Sikapin po natin na makinig, pakinggan ang mga mensahe ng ating mga tagapagsalita dito sa entablado. Dahil ang pagpapatalsik, paglilitis kay Sara Duterte, hindi lamang po simple